Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kabayan. Umpisahan na po natin mga tambay. Ito po mga tambay, naglalabasan po. Naglalabasan po ang mga salot umano sa ating bansa mga tambay na mahigit 50 years na. Pero itong mga salot na ito mga tambay umano, iba po ang pinaglalaban at mukhang may pinoprotektahan mga kababayan. Pilit po na nagpuprotesta doon po lang sa aso, doon sa mga galamay. Ayaw magprotesta doon po mismo sa puno kung saan nanggagaling ang napakalaking korupsyon sa ating bansa. Ayaw nila doon magwelga. Bakit kaya? Dito lang po sila sa baba. Unbelievable. Talagang makapag-iisip ka rito sa mga salot na ito umano mga kabayan. How much kaya ang nagiging pakinabang nito, itong mga grupo na ito, lalong-lalo po yung mga kasama nito sa Kongreso. Ito po, panoorin po natin itong mga matagal na po, more than 50 years na po, itong grupo na ito na talagang walang binigay po na maganda sa ating bansa. Bagkus, napakalaki pong problema. At isa pa, itong grupo na ito, mga tama, itong samahan na ito, ay napakarami na pong sinugi sa ating bansa. Mahigit 50,000 na po ang sinutsugi ng mga grupo nito, lalong-lalo po yung NPA, mga kabayan. Pakinggan po natin itong balita, mga tambay. At kung sino lang po ang tinututukan ng kanilang rally. Ito po, pakita po natin at pakinggan. Dyan, at ano ang panawagan ng mga rallyista? Katatapos lamang ng isinagawang demonstrasyon dito sa labas ng St. Gerard Construction. Ngunit kasabay ng pagkalampag ng mga rallyista dito, dumedepensa rin yung mga empleyado na nasa loob ng establishmento at sumisigaw din habang nakikisigaw yung mga protester dito sa labas ng St. Gerard Construction. Muling nagkaroon ng kilos protesta sa labas ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Ngayong araw, nasa 100 mga rallyista ang nagpunta rito upang ipanawagan na gawing accountable sina Sara at Curly Discaya kasunod ng pagkakaugnay bilang mga contractor sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Dito po kami dahil kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng puro investigations lang. Dapat may managot dahil this is the same style of corruption. Naramdaman na natin to sa Napola scam, sa Formally scam. Kailangan ngayon may mapakulong, may mapanagot na mga public officials, na mga politiko. Dagdag pa nito, may sapat na dahilan kung bakit nagagalit ngayon ang taong bayan, lalo na anya ang mga kabataan dahil napupunta umano sa korupsyon ang bilyong-bilyong halaga ng kaba ng bayan. Panawagan ng grupo, hindi sapat na ilagay lamang sa travel bulletin ang mga ito, kundi dapat ding tanggalin ang kanilang accreditation. Kailangan na rin anyang i-freeze ang assets ng mga diskaya at iba pang mga sangkot na kontraktor bago pa mailipat o maipasa sa ibang pangalan. Samantala, mayroon ring mga pulis mula sa Eastern Police District ang nagbantay sa paligid. Nakita niyo po mga kawalang hiyaan itong mga tao na ito. Itong grupo na ito. Lalo-lalo, kawawa po yung mga magulang nito, no? Itong mga kabataan na ito, na nalason po. Nilason po na sistema ang kanilang mga utak. Mga kabayan, nakakaawa. Nakakaawa po. Wala pong kinabukasan ang mga tao na yan, mga kabayan. Kabagay, magkakaroon naman po ng kinabukasan. Malaking kinabukasan po pagka natuntong at napasok na po sa Kongreso. Dahil yung grupo po niyan, mga kabayan, yung mga salot na yan, umano, yung grupo na yan, lalong-lalo po yung Makabayan Black, at meron din pong grupo yan sa Senado, napakarami po nakukuha ang pera niyan. Dapat nga po masilip ang pera niyan dahil una-una, yan po yata ang number 1 corrupt, mga tambay, sa mahigit 50 taon na pinahirapan po tayo ng mga grupo na yan. Pati po ang ating mga anak ay pilit po nilang bine-brainwash. Kaya nga po ginamitan po yan ng confidential fund ng Vice President. Kaya lang,
Pinulitika po nila dahil pala, kasabwat na pala nila. Gamit nila. Nakita niyo po? Sinasabi lang nila na panagutin ng mga politiko. Pero doon po sila nagrarally sa bahay o doon po sa mismo sa lugar, doon sa pinaka-facility ng Diskaya, mga tambay. Bakit ayaw nyo kalampagin ng Kongreso at Malacanang? Mangyayari po ba ang talamak na korupsyon sa mahigit 3 taon kung hindi nila pinabudgetan at nilalagay nila ang mga proyekto sa mga politiko na involved sa korupsyon umano? Hindi po ba mahindot ito? Alam mo may pinoprotektahan at alam mong mukhang bayad. Hindi po ba bayad umano itong mga tao na ito? Mga bata pa lang, nilaso na ng sistema ang mga utak. Di po ba? Bulok na bulok. Nagpakawalang yan na itong mga kabataan na ito. Kaya itong mga kabataan na ito, lalaki po ito na magiging salot din ng lipunan umano. Itong mga kabataan na ito, mga kababayan. 100% po yan. Komento ko po. Itong mga kabataan na ito, lalaki tatanda na mga salot ng lipunan umano. Itong mga kabataan na ito. Kasi yung mismong problema ng bansa, hindi po yun ang tinututukan nila. Pinoproteksyonan pa nila. Di po ba? Yung nagmumula kung saan nagmumula korupsyon, kung sino ang gumagawa ng korupsyon, pinoprotektahan pa yata nito mahindot na ito. Umano. Hindi po ba? Kabataan. Kaya dapat po silipin ng pondo ng Kabataan Party List. Dahil po, wala pong mga yaw-yaw ngayon yan. Yang grupo ng Makabayan Black, nakita nyo po bang nagyayaw-yaw yan at binatikos ang systematic at laganap na korupsyon umano sa ating bansa? Sige nga. Kinalampag po ba niyan ang nangyayaring korupsyon na mismo nasa Kongreso at kung nasaan nahandun sila? Sige nga. Nagsasalita ba sila? Hindi. Kasi yung sinasabi ng mga ilang Kongreso, yung mga party list na kanilang paborito, mga kabayan, para hindi yung mayuyaw at hindi magsalita, hindi sila bakbakan. Dahil nahandyan po yung mga party list na unang-unang magyayaw-yaw-yaw kung hindi nila tatapalan umano ng napakalaking budget ang mga party list. Kasi lumabas po yan Hindi po ba? Yung mga party list na ang lalaki na po ng pondo, ayon po yan kay Congressman Tiangco. Ano po sabi niya? Ang mga party list ay nakakahawak na hindi bababa sa 100 milyon hanggang 150 milyon, mga kababayan, sa loob ng 1 taon. Pero, nung pumasok ang Binagong ang Pilipinas, nagulat po tayo sa sinabi ni Congressman Tiangco. Ano sabi niya? Bilyon-bilyon ang nilalagay na sa party list. Mga kabayan, nilalagyan ng bilyon-bilyon. Samantalang yung rules nila ay hindi po dapat lagyan ng malakihan. Dahil meron pong district representative. At yung mga proyekto na gagawin ay nahando na ang mga district representative. Hindi po ba? Kaya mga kabayan, hindi po nakapagtataka. Kaya po itong mga maiingay na ito ay napakalaki rin po ng pondo na hinahawakan, nakukuha sa gobyerno. At ito po mismo ang problema ng gobyerno. Pera pa ng gobyerno, pera pa ng taong bayan ang ginagamit para tayo perwisyuhin ng mga salot na yan umano. Galing pa sa ating buwis. Nakita nyo po, ang katarantaduhan. Kaya napakasarap po imbestigahan. Lalong-lalo po pagka ang Vice President Sara Duterte na po ang magiging presidente. Napakasarap imbestigahan ang mga pondo. Mga bayan, masilip ang mga pondo ng mga politiko kasi sarado ang libro niyan. Napakahirap i-audit ng mga libro niyan. Hindi mo alam kung saan nila ginagastos ang kanilang mga pondo ng Kongreso. Di po ba? Dahil una-una, meron silang rules. Hindi po ba? Yung pumutok na ginawa ni Pampilo Lacson, ni Senador, yung kanilang MOOE daw, ay mga extraordinary expenses, ay liquidation-based certification lamang.
Hindi po ba? Pumutok yan. Kaya nga po napaka-special nila. Napakahirap nilang i-audit. Kaya mga kabayan, pagka yan, napakasarap silipin kung saan dinadala ang pondo ng Makabayan Black. Saan nila nilulustay ang pera ng bayan? Lagi po bang dinadala sa bundok? Lagi bang dinadala dyan sa karsada para gamitin sa pamumulitika kung sila po'y nasusuhulan? Di po ba? Katarantaduhan po ito. Babakbakan mo ng babakbakan. Alam na po ng taong bayan na madaling panagutin yan. Yan po mga tuta at mga aso nila, napakadali po nilang ipakulong yan. Ang dapat pong kalampagin dahil bilyon-bilyon, trilyon ang binabudget ng ating bansa taon-taon at sila ang naglalagay ng malalaking proyekto kung saang mga distrito nila gustong ibuhos ang pera ng bayan. Bakit ayaw kalampagin? Ayaw batikusin nitong mga salot na mga nagrarally na ito. Sige nga, bakit ayaw nila kalampagin? Ayaw nilang batikusin ang tinatawag na tambaluslos sa Kongreso. At ayaw nilang batikusin ang Pangulo ng bansa ngayon. Sige nga, bakit hindi nila sisihin? Ayaw nilang pangalanan. Di po ba? At hindi po ba kayo nagtataka? Ang nakalagay doon sa mga placard nila, litrato ni BP Sara, ni Pulong Duterte, saka ni Alcantara, yung district engineer. Hindi po ba katarantaduhan itong mga salot na ito? Ano naman kinalaman ni Vice President dyan sa bilyon-bilyon at trilyon ng flood control? Pambihira. At yung kay Pulong, ano naman kinalaman ni Pulong dyan? At yung proyekto ng Davao sa flood control, napapakinabangan. Hindi ghost project. Nakita nyo po pamumulitik at itong tumahindot na ito? Itong mga salot na ito? Ang gumawa ng pondo, ang naglagay ng malalaking pondo sa mga kaalyado nilang congressman, sila, itong gobyerno natin ngayon. Tapos, doon mo ngayon dadaanin at dala-dala mo pa yung malalaking placard. Mga kababayan, mukha ni BP Sara. Bakit siya ba presidente? Nakita niyo po mga kawalang yan itong mga salot na ito, Kaya nga po mga kababayan, hindi po mauubos ang salot sa gobyerno dahil mga bata pa lang ay nagiging salot na sa ating bansa. Bata pa lang. Kaya hindi mauubos ang salot sa gobyerno pagka ganyan po sistema ng gobyerno. Hindi po ba? Dahil una-una sa kanila nagmumula ang problema ng bansa. Hindi po ba? Dahil yung mismo mga salot ng lipunan ay kakampi nila lahat. Sila. Tapos sasabihin nila, makabayan? Anong klaseng makabayan yan? Pambira. Bata ka pa lang, sinusunog ka na. Anong klaseng yambang Pilipino? Pambira. Pilipino. Anong klaseng Pilipino itong mga tao na ito? Bata pa lang ang mga utak. Mga utak biya, mga kabayan. Saka talagang alam mo systematic Alam mo itong grupo na ito, namumulitika ito. At itong grupo na ito, nababayaran ito, Hindi po ito tunay na makabayan dahil yung tunay na makabayan, ang babanatan at babatikusin mo, yung gumagawa mismo ng problema sa ating bansa at korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba? At yung mismong ulo, yung mismong mga leader, yung may accountability. Di po ba? Sila ang may accountability riyan. May pananagutan. Yang mga diskaya, yan, mga tuta yan. Utusan lang yan. Di po ba? Uutusan lang sila. Di po ba na, bigyan mo ako ng 50% komisyon. Dahil kung hindi mo kami bibigyan, hindi mo makukuha ang proyekto. Hindi po mahindot ito mga ito, mga kababayan. At ilalagay mo yung mga mukha ng Duterte ron. Samantala, sino ba pumirma ng mga budget na nagkandalechi-lechi pa ang pagpirma? Dahil yung 2025 national budget ay nasingitan pa ng 241 billion.
ayon kay Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez, at hindi pa po final ang desisyon ng Korte Suprema dyan. Iniintay nga natin kung ano po magiging desisyon ng Korte Suprema dyan sa maanumalyang 2025 national budget. Mga kababayan, ang tagal na po. Wala pa rin pong desisyon ng Korte Suprema dyan. At ganun din po sa ating PhilHealth. Yung nailipat na po nila na mahigit 60 billion dahil plano po nilang ilipat ang 90 plus billion. Mga kabayan, iniintay rin po natin ang desisyon ng Korte Suprema kung kailan po ipababalik ang pera po natin na ating pong contribute na kinuha po nila. Napakarami pong impeachable ang nakaupo po ngayon sa ating bansa. Puro impeachable po. Mga kabayan, kaya lang po, wala pong nagpapile ng impeachment. Diyan ka magtataka. Hindi po ba? Ibang klase ito, mahindot na ito. Mga kabayan, ang napakalaking korupsyon ng 3 taon, yung gobyerno ng binagoong Pilipinas. Tapos ngayon, ang una mong pinababagsak, yung mga tuta. Yan yung pinakamadaling pabagsakin. Hindi po ba? Yan yung pinakamadaling kasuhan. Hindi po ba? Yan. Yang mga contractors, yan po ang pinakatinga. Tinga lang po yan. Hindi po ba? Yung pinakababoy, buong baboy, yun yung sila. Yun ang dapat mong batikusin, yung pinakabuong baboy na maglalagay sa'yo ng tinga. Hindi po ba? Yung mga hindot na ito. Kaya nakakalungkot po, nakakaawa. Nakakaawa ang mga magulang ng mga kabataan na ito. Nakakaawa, mga kabayan. Nakakahabag. Pinag-aral mo. Tapos, magiging salot lang ng bayan, umano. Hindi bubuti eh. Hindi sila bubuti. Hindi magiging mabuting mamamayan. Ito mga tao na ito, kailanman. Pagka ganyan po ang paniniwala nila na kanilang pagiging aktivista, pagiging CPP, NP, NDF, malabo pa sa sabaw ng puset na maging mabuting mamamayan ng mga tao na yan. Hindi ka makakakuha ng mabuting mamamayan ng ating bansa. Pagka puro ganyan ang kabataan na sinasabi pag-asa ng bayan, bata pa lang nilalamon na ng sistema ng korupsyon, umano sila. Unbelievable, mga kababayan. Kaya wala po tayong kabilib-bilib dyan. Yung sinasabi mga aktivista, walang kabilib-bilib dyan si Kamanong, mga kababayan. Dahil unang-una, sila ang kauna-unahang mga salot umano ng lipunan sa mahigit 50 years na po sa ating bansa. Marami na pong pinahirapan yan. Marami na pong chinugi ang grupo niyan. Lalo-lalo po yung NPA sa ating pong mga probinsya, sa ating mga kababayang katutubo, sa ating mga barangay, mga kababayan. At syempre, kumukuha pa ng separate na buwis yan, mga hindot na yan. Hindi po ba yung sinatawag na revolutionary tax? Mga kababayan, ibang klase yung mga tao na yan. No? Kaya bansa na lang po natin ang maraming salot na ganyan. Sa totoo lang, sa ating bansa, sa Asia, halos tayo na lang po sa Southeast Asia ang meron pong mga salot na katulad nila umano. Kailan kaya mawawakasan yung mga salot na yan umano sa ating bansa, mga kababayan? Ang laki na ng problema natin sa gobyerno, ang korupsyon, tapos sasamahan mo pa ng mga salot na mga katulad nila umano. Kaya hindi kailanman ay hindi aasenso ang ating bansa dahil sa dami po ng mga salot sa lipunan, kasama po sila umano, mga kababayan. Kaya po minsan makapag-iisip ka titino lang ang ating bansa kung mangyayari po sa ating bansa ay kamukha ng ginagawa sa Indonesia. Diyan lang po titino at mawawala po ang mga salot na ito, mga kababayan. Mababawasan. Hindi naman po mawawala. Mababawasan ng malaking porsyento kung ang gagawin po ng Pilipinas ay katulad po umano nung ginagawa sa Indonesia na sinusunog po unang-unang mga ari-arian nila, mga kabayan, dahil pera ng taong bayan ang una nilang iniyaman umano. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating tambayan mga kabayan. Siyempre po, bago po tayo magtapos mga tambay, mga kababayan, mga katambay, ingatan nyo po ang ating mga anak. Ingatan nyo po. Hanggat maaari po, doblehin nyo po ang pagbabantay
sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Wag na wag po sana na masama po sa mga grupo nitong mga kabataan na ito. Wag na wag po sana. At isama po natin sa mga dalangin at dasal na wag po na ma-brainwash ng mga grupo na ito. Kawawa ang ating mga anak, lalo ang kinabukasan, mga kabayan. Ang magiging maswerte lang po ang kinabukasan, yung mga salot na leader nila. Karamihan ay nasa Kongreso at Senado umano. At meron pa yata sa Malacanang, mga kababayan. Ito po, thank you po sa mga gusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kabayan. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at shoutout po sa inyong lahat. At syempre po mga tambay, yung dasal at panalangin po natin na maingatan po ang ating dating Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na maingatan po sa mailayo po siya sa kasamaan. Siyempre po, ganun din po ang ating dating Pangulo na maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo. At ganun din po, mga kabayan, tayo po mag-ingat at siyempre po magdasal din po tayo, lalo po ang ating mga anak ay pagdasal po natin na hindi po ma-brainwash at makuha po na mga salot na ito sa ating bansa. Magdasal po tayo, sana po. Wag na wag. Kung meron tayong mga anak na kabataan, lalo po kung nag-aaral pa sila, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Ingat po. Paalam. Bye-bye.